Repeat sign indicates that the section should be repeated. Kung ang piyesa ay may isang repeat sign sa huli or at the end of the section, simula sa first bar hanggang sa last bar, at kapag may repeat sign, ibig sabihin babalik ulit ng first bar hanggang sa dulo. Kung ganito naman ang halimbawa ng piyesa na nasa first bar ang repeat sign, ibig sabihin uulitin muli ang first bar at kapag naulit na ng isang beses, saka patutugtugin ang nasa second bar. Isa pang halimbawa na makikita natin sa piyesa ay ang dalawang magkaharap na repeat sign. Ibig sabihin, galing sa first and second bar at pag nasa second bar na, uulitin muli ang second bar. First and second endings or volta brackets to repeat the passage with different endings. Kadalasan, ang brackets ay nakapwesto sa taas ng bara, galing sa unang bara at ang unang bracket na nasa ikalawang bara ang tutugtugin kung saan ang measure mark number 1. At pagkatapos matugtog ang mark number 1 ay babalik ulit sa unang bara. At hindi na muling babalikan ang mark number 1, diretso na ito sa ikalawang ending o mark number 2. May iba pang repeat sign, ang da capo or DC to repeat from the beginning. Halimbawa ng da capo sign. Here is the da capo, so you take it from the beginning. At may isa pang halimbawa ng repeat sign, dal segno or DS, to repeat from this sign. Halimbawa ng dal segno. We will repeat from the sign. Excellent. Minsan, makikita natin ang salitang fine na ibig sabihin the end o mas madalas ang salitang DC al fine. Ibig sabihin repeat from the beginning until fine. Halimbawa, katulad din ng DS o DS al fine, yun ay ang uulitin sa simbolo na ganito at tutugtugin hanggang fine. Halimbawa, koda na may simbolo na ganito, na idinadagdag sa ending. Kung tutugtugin na may ganitong simbolo, ang unang simbolo muna at sa pangalawang balik, lalagpasan na ito at sa kabilang simbolo naman na magkatulad ang susunod na tutugtugin. Halimbawa,
Simile marks denote that preceding groups of bits or measures are to be repeated. Ang lahat ng mga marka ay karaniwang masasabi natin na magkatulad kung ano ang iyong tinutugtog. Ang tanging bagay na karaniwang nagbabago mula sa simile hanggang sa simile ay kung ilan ang iyong tinutugtog. Sa isang simile, ang tutugtugin lamang ay isang nota o chord, subalit ang iba ay grupo ng nota o measure ng nota, at ito ang mga sumusunod. Single, play last notated note or chord. Ibig sabihin, sa markang ganito or single simile, pagkatapos tugtugin ang nota o chord na ito ay katulad din ng nandito. Double, play the last notated figure, typically 1 beat. Kung may nota o chord sa unang beat, sa ikalawa, pangatlo, at pang-apat na beat ay may simbolo o mark na ganito, ibig sabihin, uulitin natin ang beat na nasa una, ganun din sa pangalawa, pangatlo, at ika-apat na beat. Multi, play the last notated figure, typically 2 beats. Katulad din ito, kung paano na itugtog ang nota o chord, ay katulad din ng nandito sa ikatlo at ika-apat na beat. Multi-measure repeat, play the last 2 notated measures. Sa third, fourth, and fifth bar, kapag nakakita tayo ng ganitong simbolo o marka, ay tutugtugin natin muli ang first and second bar. Ibig sabihin, dalawang measure dito. At dito ulit na may dalawa pang measure. At sa ikalimang bar ay tutugtugin ulit natin ang first and second bar. Salamat sa inyong pagsubaybay! Kung kayo ay may katanungan, leave a comment on my comment section below. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, click subscribe at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa aking bagong videos. Maraming salamat! Ingat!